Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Blessed morning po mga kapatid. Ako po si Elder Ivy Castro Mayor of CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Atin pong basahin ang Leviticus 24:10-12. Sabi po doon, "Now the son of an Israelite mother and an Egyptian father went out among the Israelites, and a fight broke out in the camp between him and an Israelite. The son of the Israelite woman blasphemed the name with a curse, so they brought him to Moses. His mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri the Danite. They put him in custody until the will of the Lord should be made clear to them." Let us pray. Lord, thank you for your word. Tunay nga po na buhay ang iyong mga salita at tulungan niyo po kami na ma-absorb namin ang aming pagbubulay-bulay ngayon sa inyong banal na salita. Imulat niyo po ang aming mga isipan, Panginoon, sa tunay na nais mong iparating tungkol sa inyong mga instructions at guidelines, Panginoon, para naman kami ay patuloy, Lord, na i-guide ng banal na Espiritu sa aming araw-araw na pamumuhay. Open our eyes, Lord, open our hearts as we listen to your word, and let this be a revelation to us with the power of your Holy Spirit, O God, in Jesus' name. Amen. Praise God. Truly, God has chosen Israelites to be in covenant with Him. He wanted these people, the Israelites, to protect His name. So during that time, God's name, Yahweh, nais niya na these Israelites is always give honor to Him. Until now, di ba po, na nais ng Panginoon na we worship Him, we honor Him in Sabbath day, and not only in Sabbath day, but in our daily lives. So during that time, lalo na nga po, nasa camp sila. So they were in the camp, in the tabernacle, and the Lord's presence is drawing near to them through the tabernacle. At sa labas ng tabernacle ng camp na ito ay naganap nga po itong fight na ito. In this event, the man of Israelite Egyptian descent, so mixed descent siya, ay nagkaroon ng fight with another Israelite, and he cursed and blasphemed the holy name of God. So this dishonoring act has been commanded in Exodus na, di ba po, naalala natin na nabanggit na ng Panginoon yung 10 commandments. Kaya nabanggit na doon yung sa Exodus 22:28 that you shall not blaspheme or curse the name of God or the ruler of your people. Maging sa Exodus chapter 20 verse 7, nabanggit din po doon na you shall not take the name of the Lord in vain. So, meron na pong kautusan ng Panginoon at nais niya na ang pangalan niya ay ituring banal, ituring mataas, holy, honorable, at hindi kailangan gamitin sa kung ano-ano lang na walang katuturan, or wag gamitin ng may pagkukurse or kung ano mang mabanggit lang para sa mga nonsense na bagay. So, itong nagawa ng lalaki na to is nag-trigger nga na dalhin siya ng mga Israelite kay Moses, and Moses placed him on a keeping place. So, andun siya sa, it's not specifically but maybe a prison, pwedeng holding place, or kung saan gagawin yung legal decision kung ano nga ba ang dapat gawin sa kanya. But of course, hihintayin kung ano nga ba ang sasabihin ng Panginoon, ang justice or will na nais na gawin ng Panginoon sa kanya. Hindi magde-decide ang tao, kundi ang Diyos pa rin ang magde-decide sa dapat gawin sa kanya sa kasalanang iyon. So, what's the moral lesson for this story? Alam natin na blasphemy is a serious sin. Blasphemy is always matters to God dahil nais niya na ang pangalan niya ay lagi nating ituring banal. Inaawit nga natin the beautiful name of the Lord, diba? Inaawit natin yon. What a beautiful name it is. Kaya wag natin gagamitin ito ng without a purpose or kung ano-ano lang na mga nonsense minsan na ibubulalas lang ng bibig natin na nagiging curse na pala. So, God's name is holy, and He gave Himself many names, diba po? And He gave Himself many names that we can use to praise Him, like Father, Creator, Savior, King of Kings, Almighty God, our Rock of Salvation, and many more. And those names are holy, and those names should be always kept honored and be glorified. Nais lamang ng Panginoon na ma-magnify ang kanyang banal na pangalan. And in conclusion, God's word was not just for back then in Exodus, but also it's a word until now. Kung ano yung utos ng Panginoon noon sa Exodus ay utos pa rin sa atin
inyo ng Panginoon dahil ang salita niya ay patuloy at patuloy na nagbibigay ng gabay sa atin. The people of God should have a God-centered instinct na automatic dapat magbigay tayo ng reverence sa Kanya. Automatic na dapat ang buhay natin nagre-revolve sa Kanyang banal na pangalan at ang close relationship natin sa Kanya. And by this living word, dun nga po tayo ay patuloy na susunod sa Kanya. So, patuloy nating babasahin, susundin ang Kanyang utos sa Kanyang banal na salita. So, tulad na lamang ng utos niya na you shall not use the name of the Lord in vain dahil serious po iyon na inautos niya sa atin and we should keep it holy, we should keep it honored always. So, sa ating pagtatapos, atin pong ipanalangin sa panahon nga po ngayon, ating mapapansin sa social media na minsan na abuso ang freedom of expression or expression of art. Ika nga, minsan na sinasabi nila and people are not aware na nagagamit na nila ang salita ng Diyos sa hindi magandang bagay or minsan ay na-express lang nila just to make fun of it or make an entertainment. At ang mga ganitong gawi or ang ganitong mga act or performances na nagbibigay ng kaaliwan sa mga tao ngunit nakokompromiso or nababastos naman ang pangalan ng ating Panginoong Diyos ay tunay na dapat let us condemn that act. Panalangin natin ang mga taong gumagawa nito na maging aware sila sa kautusan ng Diyos, maging aware sila, magkaroon ng banal na takot na gawin ang mga bagay na hindi magiging kalugod-lugod sa imahe or sa pangalan ng ating Panginoon. Dahil ito ay banal at kailangan nga po na maging salt and light ang bawat isa sa mundo. Maging example tayo na maipakita natin na ang pangalan ng Diyos ay hindi kailangan bastusin or gawa ng hindi magandang mga bagay. Hallelujah. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Tunay nga, O Diyos, na this reminded us that your name is holy and should not be used in vain, Panginoon. Tulungan niyo rin kami na inyong mga anak na magbigay pa ng reminder din sa ibang mga tao na wala pang alam or hindi sila aware sa kanilang mga ginagawa or if aware man, Panginoon, ay ginagawa nilang katuwaan lamang ang mga bagay na nag-i-involve sa inyong banal na pangalan. Lord, we pray for them that the awareness and the fear of Lord na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo, O Diyos, na gawin ang mga ganitong bagay, Panginoon. At ganun din kami, mga inyong mga anak, ay makita rin sa amin bilang ehemplo, Panginoon, na magre-reflect din sa amin, O Diyos, na magbigay respeto, Panginoon, sa inyong banal na pangalan. Nataas namin, Panginoon, na bilang inyong mga anak ay kami ay patuloy sumunod sa iyo, karoon ng banal na takot sa iyo, at makita rin sa amin ng mga tao na kami ay sumusunod sa nais mo at sa tawag mo sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Salamat po mga kapatid. Kaya't maaari niyo po i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan para po maging pagpapala din kayo sa iba. Patuloy niyo pong sundan itong programa itong Tinapay Mula sa Langit. Maraming salamat po. God bless everyone.